Papalapit na mga kababayan sa Palasyo Malacanang ang isyu ng kurapatan sa makatuwid. Ang sabi pa dito sa balita, kumakatok na mga kababayan sa pintuan ng Palasyo Malacanang itong isyu ng kurapatan. Knocking on palace door sa palasyo ni Bongbong Marcos mga kababayan. Dahil dito sa surprise witness ni Marcoleta mga kababayan, naanya nag-deliver sila mga kababayan pati doon sa Aguado, malapit sa Malacanang Complex mga kababayan. Ang nakakapagtaka, bakit sa dinarami-rami mga kababayan ng bahay ni Tamba, bakit doon sa Aguado pa na malapit sa Malacanang na maraming gwardya? Sino ba ginagwardyahan ang mga kawatan? Ha? Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Kaya hindi maiwasan mga kababayan ay mag-isip ng ilan na baka talaga sinadya doon mga kababayan para madali lang ibuslit papuntang Malacanang. At ang mas interesting pa dito mga kababayan, alam nyo ba na ayon sa intel nitong si Roque mga kababayan, na yung bahay ni Tambaloslos dyan sa Aguado, ancestral home yan mga kababayan Parang nakuha yan ng mga Romualdez nung nakaupo pa si Marcos Sr. At nung EDSA mga kababayan, isa daw yan sa tinataguan ni Marcos Sr. noon nung nagkakagulo na sa Malacanang. Dahil akala nila andun sa Malacanang, andun pala daw sa Aguado na bahay mga kababayan, mansion ng mga Romualdez na Imelda. Imelda Hall nga ang tawag At ayon sa info ni Roque, ang sabi daw ng mga caretaker mga kababayan, mayroon daw yung secret passage papuntang Malacanang, yung bahay ng Aguado mga kababayan dyan sa malapit sa Malacanang. Wala natin ang secret passage. Mayroon ng parang connector. Ano yan, tunnel? Wala natin mga kababayan basta secret passage. So, kung doon mga kababayan, dinadrop out yung mga basura, mali-malit ang mga basura, napakadali na lang daw mga kababayan ayon kay Roque na idalhin ito papuntang Malacanang gamit ang di umano'y secret passage. Ano niyo po? Knocking on palace doors na ang flood control scandal. Knocking on palace door. Knock, knock, knock. Tapos maisewalat Palapit na ng palapit kay Bongbong. sa Senado na nagsilbi umanong drop-off point ng mali-malitang pera ang Aguado residents sa Malacanang. Grabe, no? At Only in Marcos administration, mga kababayan. agad naman itong pinalagan ng palasyo. Palag agad ang palatyo. Ang report ni Ivy Reyes. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa diyan sa Malacanang. Malacanang. Pinasok na ng anomalya. Bakit doon talaga? Ang dami ng bahay ni Tambaloslos mga kababayan. Diyan talaga sa alanganin. Paano kung mahuli ng mga taga Malacanang yan? Pwede mo na lang batuhin mga kababayan ang distansya na sa Malacanang. Ang daming gwardya doon. Ang dami ring PSG at Intel na BBM na nakapaligid doon mga kababayan. So, nire-risk talaga nila ang drop-off ng pera doon sa Aguado malapit sa Malacanang. Wala ba talagang alam ang Malacanang dyan? Useless ang inyong intelligence pan? Malacanang matapos banggitin ng supposed witness ni Senator Rodante Marcoleta ang Aguado residence bilang isa sa mga drop-off point ng kung tawagin nila ay basura. O Basura? milyong pisong kickback. Ang sagot ng Malacanang sa aligasyong ito, Malamang mayroong ng mga kababayan. Nagwawala ngayon sa Palasyo Malacanang. Nagkakabasagan na siguro ng baso. pruweba muna bago kuda. Pero Prueba muna bago kuda. Mayroon na ang prueba Drop off sa Malacanang. Ikaw ang laging nagkukuda. totoo man daw kahit papinsan ng Pangulo ang sangkot, wala pa rin daw lusot. Sinong pumirma ng budget ng GAA? Na ang dami-daming mga kababayan insertion. Yung presidente mo, Castro. Meron pong ganitong talagang pangyayari. Patunayan naman po. At hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga Diyos ko, Lord. pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po Lumayas na si Magalong, no? Diyos ko. Nag-resign si Magalong mga kababayan sa ICI, Independent Commission daw na Infrastructure. Tapos, iimbisigahan daw ni BBM mga kababayan ang pagkakatalaga ng Magalong. Sino bang nag-appoint niyan? Di ba si Bangag lang din? Tapos maiimbisigahan niya, bakit na-appoint daw si Magalong? Anong kabangagan na naman ba yan? maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man, o ano O maging ang Pangulo. man, lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Bagamat limitado ang impormasyon tungkol Ano ba yung ICA? Ang tagal mga kababayan. Kung kinasuhan na itong mga taong ito, umarangkada
sana. Aguado residents. Matatagpuan ito sa kanto ng Aguado Street sa loob ng Malacanang compound. Oh, loob pala ng Malacanang compound, mga kababayan. Meaning, lumampas na sila sa gwardya. Ano bang mga gwardya dyan? Wala bang checking, mga kababayan, ng maleta? Papasok kayo ng mga kontrabando dyan? Pera? Basura? Hindi ba Sa chine-check? mga social media post ni former House Speaker Martin Romualdez, tanggapan niya ito kapag may pagtitipon ng kanyang partido na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Bakit dyan talaga malapit sa Malacanang? Ang dami mong bahay. Oh. Yan ang malaking katanungan, mga kababayan ng ilan. Bakit dyan malapit sa Malacanang? Sa video na ito, kung saan Para malapit ipinapakampanya lang? ni Romualdez ang alyansa slate bago ang midterm elections noong Mayo. Kaya nag-iisip ang ilan, mga kababayan Baka pupunta talaga yan sa Malacanang. Dinadaan lang dyan sa Aguado para malapit na. Makikita sa likod ang address na Imelda Hall, 1201 No, si Imelda pa. Pangalan. residence na naka-flash sa likod ng dating House Speaker. Sa isa pang post mula sa page ng Kongreso, may luncheon ng mahigit 100 miyembro ng Kamara noong Mayo 1 bilang Grabe, no? Si Romualdez, mga kababayan, ang daming properties. Bilyones ang mga properties na iyan, mga kababayan, na sana isequester lahat yung mga mansyon ni Romualdez, mga kababayan. Kapag mapatunayan ito, mga kababayan, ang pangungurakot ni Romualdez, isequester lahat ng kanyang ari-arian, pati na yung shares niya sa ABS-CBN. Patay na naman ang ABS-CBN nito, mga kababayan, BZMM. Oh. administration slate. Dito rin, sa 4 na sulok ng 1201 Aguado, unang nagpulong ang alyansa para sa Bagong Pilipinas na binubuo Bagoong ng Pilipinas. ng Pilipinas, ang political party Grabe yung bahay niya. Bagong House Speaker Boji D, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC ni Senate President Tito Soto, at Nationalista Party ni Senator and former DPWH Secretary Mark Villar. Bagamat umabot na sa palasyo ang anomalya na ninindigan ng Malacanang na walang kinalaman. Walang kinalaman pa rin. Bakit niya hinahayaan? Yan kaduda-duda na ito, mga kababayan. Grabe na. The worst of the worst, mga kababayan na ito. Harap-harapan na Helpless lang din tayo, mga kababayan. Dahil, Diyos ko, ang dapat sanang pumilos ito, mga kababayan. Parang nasungal-ngalan na rin. Sino ba ang tagapaprotekta ng ating bansa laban dito sa mga kawatan, mga kababayan? Si President Bongbong Marcos. Hindi naman daw maglalakas loob si PBBM na magpaimbestiga kung mismong siya ay may dubing itinatago. Hello! Bogus na investigasyon, mga kababayan. Selective. The fact na nangyayari yan under his watch. Malaki ang pananagutan ni BBM. The fact na pinirmahan niya na alam niya na maraming insertion, maraming ang blanco daw na pinilapan, fill in the blanks. Meron siyang Kahit pananagutan. ng national budget, may bakas ng pirma ng Pangulo. Di ba? Agenda. Pinirmahan ni Ngagba. Billionaire News Channel. Ang nakakashock, Shakira. billion po ang involved. Hindi Sa tingin natin, trillion na yan, mga kababayan. Maliit ang billion yan. Yan lang isang beses daw, kinumpute ni Erwin Tulfo. Yung dala ng AXIS na, mga kababayan. 2.2 billion. Isang dalahan lang, mga kababayan. The 3 times a week. For how many months? pala po million, Grabe, feeding frenzy ang mga buhaya. hundreds of million. Bilyones po talaga ang ninakaw nila sa taong bayan. Grabe, no? Talagang tama po yung sinabi ni Mayor Magalong na 70% na ng mga proyekto, lalo na sa flood control, ang nawala sa korupsyon. Bilyones na po ang nawala sa atin. No? At pangalawa, ako talaga, bagamat yung sa USEC, alam na natin yan, yung mga patakaran na yan, ang nakakashock yung kay Guteza. Nalang sabi niya, ginamit pala ang hukbong sandatahan ng Romualdez at Politico para mag-deliver ng pera na galing sa nakaw Mga retired na sila, Roque. Retired na. pera, no? Hmm. Yan po ay dinila. Ginawang Yan kasi sa AFP man ang uniform, mga kababayan. Kahit pa bata ka pa, pwede ka na mag-retire basta 20 years in service. Dati, mga kababayan. So, kung nagsimula ka 20 years old, 40, by 40, pwede ka mag-retiro, mayroon ka ng pension. And then, mayroon ka ng pension, pwede ka magtrabaho. Double na, parang double pay ka na sa yung pang araw-araw na trabaho. Kaya, ang iba, kinukuha ng mga kababayan na bodyguard. Sa BGC, sa mga bahay sa Forbes, sa NARA, sa McKinley, at Mga high-end ba, kababayan? meron pa pong isa, ang sinabi niya, Aguado. Now, Aguado. ito yung Aguado niya. Alam nyo, nung panahon ng COVID at sinasarado ni Martin Andanar ang new executive building kung nasaan ang aking opisina at opisina ng PCOO, hindi naman po pwede hindi kami magbo-broadcast dahil panahon nga ng COVID. Mas importante na Yung Aguado, yan? Private yan, ang Baluslos o sa gobyerno yan?
Kung sa gobyerno yan, malaki ang pananagutan mga kababayan. Diyan pinapasok ang pera. Pakalat na impormasyon tungkol sa COVID, no? Mm. So, minabuti namin na kung isasarado ang new executive building, doon kami mismo sa harapan ng new executive building na agwado na pag-aari ng mga Romualdez. Sila pala ang may-ari mga kababayan. Kami ng permiso kay Martin Romualdez at ibinigay naman. Mm. Now, kung nasa harapan po kayo ng NEB, meron kayo makikitang malaking-malaking pader na puti. Sa totoo lang po, hindi nyo mapapansin yung mansion kasi nakapaligiran yan ng bakod na puti. Bakod. So, hindi nyo akalaing napakaganda ng mansion sa looban ng bakod. Pero pag pumasok na kayo dun sa loob ng... So, napakalapit ng Malacanang. So, napakagandang mansion, no? Now, puti po ang kulay ng mansion na yan. Pool. Now, nung kami po yung nagbo-broadcast at maraming beses naman kami nag-broadcast dyan, syempre, nakausap din namin yung mga katiwala. At ilan sa mga kinuwento sa amin ng katiwala ay noong mga huling araw daw ng EDSA, kung saan talagang bilang ng araw at oras ng mga Marcos ng Malacanang, hindi raw po sila nakatira sa Malacanang. Doon sila sa Aguado nakatira. So, produkto din siguro yan mga kababayan ng noong Marcos Sr. Nakuha nila property na iyan. Ang sabi nakinabang din ang mga Romualdez mga kababayan sa nakaw ng mga Marcos Sr. Sa isa pang kabilang kwarto kung saan tumira ang diktador na si Marcos Sr., sa nakatira si Aimee, sa nakatira si Diyos ko, Lord. si Melda. Wala pala sila ng kwarto. Ngayon, history will repeat. History repeats na talaga by itself. Now, isa pang sinabi ng caretaker, meron daw connection ang Aguado sa Malacanang. Aroy, mayroong, yan, may shortcut. Kaya nga, miski sila yung nakatira na sa Aguado, hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo. Kaya ang akala ng buong Pilipinas, nasa loob lang ng palasyo mga Marcoses, pero Diyos ko, Lord, naman? Bago ito Thank you, Rocky, sa pagbulgar nito. Mayroon palang shortcut na connection, mga kababayan, ang Aguado na house ni Romualdez sa Malacanang. meron daw connection ang Aguado sa Malacanang kung saan sila dumadaan. Animal. Yung connection na yan. Dahil ayaw naman ipakita ng mga katiwala. No? Pero Secret passage, mga kababayan. sinabi lang nila na meron daw connection. Kaya ng mga huling araw ng EDSA, akalain lang natin nasa Malacanang sila pero actually nasa Aguado. Nasa Aguado. No? Oo, Now, dahil nahuli na sana sila, di ba? significance niyan? Well, kung totoong may connection dyan, ang sabi nitong si Guteza ay regular siya nagde-deliver ng mga bags na kada bags ay mayroong 48 million. Aroy. Doon sa kanyang testimonya, ito po nagkaroon po ako Very nagkaroon interesting. po ako ng computation. Ito po ang computation ko. Okay, ha? So, sinasabi niya, kada bag, ang laman ay 48 million. Okay? Now, sinabi niya na nakakita siya ng 46 suitcases delivered. Okay? Sa Coast Residence with 35 later taken to Romualdez. So, Yang pagdi-deliver niya, mga kababayan, sa kanya lang ng shift, Not to mention, mga kababayan, yung day off niya. Yung ibang mga kababayan, taga-deliver din dahil 90 ka personnel, mga kababayan, ang backup ni Zaldico. i-add nyo na po yan. 46 plus 35 times 46. Now, ayun nga po, nag-deliver din siya sa Aguado, sa loob ng Malacanang compound. Okay? So ngayon, kung i-add po natin Wala bang checking dyan? Nadaan yan sa gate, di ba? Eto, check natin yung mga maleta. Baka mayroon lamang kontrabando yan. Ay, pera pala, basura pala. Sige, pasok. Pasok yung basura. 48 million kada suitcase, 48 million times Tapos nagkalat ang mga intel dyan, mga kababayan. Dahil yan Dyan ang presidente. 46 equals 48 Huwag ka lang mag-compute, okay? As 48 million times 40, 48 million times 6, it will become 1.9 billion. Sabi ni 2.2 daw, sino ang mas bright sa inyo sa math? Ni Erwin Tulpo. Plus 288,000, it is 2 billion to 208 million. Okay? 2 billion, 208 million. Now, Malapit ang kanilang computation. lang po yung 46 suitcases. Meron pang 35 suitcases. So, 48 times a week. million times 35 plus 48 million plus 5 kasi 35 po. So, lumalabas po yan 1.680 billion. Okay? Grabe. So, ibig sabihin,
ang lumalabas po dyan ay kung ang kada delivery ng isang suitcase ay 48, tapos twice a week for 4 weeks, 3 times a week. Hindi yan 48 lahat. Dahil ang sabi ni ni Orly is yung 46 na ang pinakamarami. isang buwan, 384 million ang delivery. Billion. At 3 times a week for 4 weeks, it will become 576 million. So kung 46 suitcases delivered in one episode, yung one episode total is 2.208 billion. Pero dahil 46 suitcases were repeated over multiple episodes, ang total na na-deliver na pera ay 4.416 million. Can you Grabe. imagine? Can you imagine? Ang nawala, Natutulog na sila sa pera siguro mga kababayan, no? ang nawalang pera sa atin Ang ay daling magnakaw ng mga animal. 4.416 billion. Ito na ang build ni BBM mga kababayan, Diyos Lord. 'Di ba? Walang build talaga mga kababayan, pero ang laki ng budget sa DPWH infrastructure. Yun pala, nakaw dito, nakaw doon. Now, bakit? Ano importansya ng Aguado? Mayroong passage. Bakit sa Aguado magpapadeliver? Dinideliver naman sa bahay na ni Martin na Romualdez. Dinideliver naman sa bahay ni Zaldico. Kaya nga, Bakit nagdi-deliver pa sa Aguado? Well, dyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo. Sinasabi May ko secret naman kung passage totoo, daw, ha? Facebook, ayan, sinasabi ko lang naman sa inyo kung ano talaga sabi nung caretaker na merong connection. So kung merong connector talaga ang Aguado sa Malacanang, well, alam nyo na. alam na this. Kung saan at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado. Hello, Kasi kung karaoke, wow! Binulgar mo! dinideliver sa bahay, napakadami pinag-deliver na ng bahay. Yung Diyan talaga sa Malacanang nga, talagang walang kinalaman ang mga ngag-ngag. Baka mahuli sila. houses Di ba? sa McKinley, Super risky. saka yung bahay mismo sa Nara Forbes. at saka sa McKinley. Mm. Ako, meron din mga diniliver din sa bahay ni Zaldi, dyan sa Valle Verde at saka sa Quezon Valle City. Verde. Oo. Bakit magde-deliver pa sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado para sa ibang tao pa. At kung totoo, Aroy, meron aroy. ang Aguado sa Malacanang, ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa Malacanang. Sino Malacanang. nakatira sa Malacanang? Si Marcos. Ayaw na natin, baka penguin o palaka o kuting. Si Liz Ahas. sa Araneta Marcos. O ikaw nagsabi niya na. At yung dalawa pa niyang kapatid. So bahala na kayo mag-isip kung anong conclusion. Dalawang bakit kapatid. nag-deliver sa Aguado. Pero sa akin, malinaw. Na kung ang pera ay para kay Martin Romualdez, Sina Sandro. hindi na kailangan dalhin pa yan sa Aguado. Dahil nagdi-deliver naman sila sa bahay mismo ni Martin. Di ba po? Ang Si Roque nagsabi niya na. At tinutumbok, alam na natin, kurakot ang Martin. Alam na natin. Kurakot ang Marcos. Zaldico. Pamilya Marcos, mga kababayan, alam na natin yan, simulat sa pool pa lang. Pero, gaya ng sinasabi natin sa mulat-mula, hindi naman po mangyayari yan kung hindi dahil kay Marcos Jr. Bakit? Dahil si Marcos Jr. ang namili ng speaker. Talaga. Talaga. Siya talaga ang pumirma mga kababayan din sa budget na mayroong malaking Ang gusot. katotohanan sa politika ng Pilipinas. Walang tao na magiging speaker na hindi gugustuhin ng presidente. Una. Pangalawa, si Marcos Jr. naman ang nagsusumite ng budget na binago ng mga kongresista para sila ay kumita. Hindi naman niya ginamit ang kanyang kapangyarihan na magveto gaya ng ginawa ni Tatay Digong noong 2019 budget. Kaya nga, bakit hindi niya binito? Yung mga insertions ng mga kongresista. Immediately after, natanggal si Bebot Alvarez at yung kauna-unahang taon na naging speaker si GMA. Pangatlo, alam din niya ang gawain ng pinsan niya. Kasi nga, imposible naman na hindi alam ng anak niya ang patakaran. Uulitin ko po bago pa maging kongresista si Sandro Marcos, abay narinig ko sa sariling mga bibig niya. Na yung habang siya ay nag-i-intern doon sa kanyang tiyo, Nag-practice daw mga kababayan, kay Martin Romualdez yan, si at Sandro. majority floor leader, abay ang sabi ni Sandro, they are so corrupt in the House of Representatives. Walang niyang patakaran dahil siya mismo ay naging kongresista rin at nandyan yung kanya. Well-trained, Sandro. Sandra daw. Hinamon na suntok ka ni Guanzon mga kababayan, tinawag na bading. At ngayon, kung talagang totoo na mayroong delivery sa Aguado at totoong mayroong connector sa Aguado at papunta ng Malacanang, alam na natin na Alam na parte this. ng mga kwarta na kinurakot galing sa infrastructure project ay napunta sa Malacanang. Yan po ang missing.
yan hindi naman pala. ako naniniwala Tuloy. na ang presidente pipikit-pikit lang ang mata sa korupsyon ng ginagawa ng Pikit-pikit ng mata! Naniniwala po ako, nasa dugong Marcos ang dugong Magnanakaw, Marcos magnanakaw. At hindi sa May bayan, kanta nga yan, no? nakikita lamang ay ang kanyang pinsan buo at si Zaldico. Kayo ba naniniwala? Now, let's talk about Zaldico. Ako naniniwala ako talaga. Wala pa talagang talagang warrant of arrest mga kababayan na in-issue. Sige, isyuhan nyo na lahat. Lahat na na-implicate. Sina Binay, Estrada, Chis Escudero, Zaldico, yung mga DPWH, pati si Tambaluslos. Kriminal si Zaldico. Pero Criminal. hindi ako naniniwala na ang kinita ni Martin ni Zaldico ay Hindi niya kayang mag-isa yan. laki ng kinita ni Martin o di naman kaya ng presidente mismo o kaya ng kanyang may bahay. Bakit? May bahay. Si Zaldico ay instrumento lamang. Kumbaga, parang bagman. Sure, kumikita siya. Kasi hindi naman po pwede na siya ang bagman. Kaya siguro pinatakas, Bigyan no? ng Baka kahit paano kakanta. kita, no? Pero hindi ako naniniwala na lahat ng kinurakot niya sa kanya lamang. Alam na natin na may parte si Martin kasi nag-deliver yung iba't ibang tao sa kanya, no? Lalong-lalo na itong si Gutesa na Marin. Pero sigurado din ako na meron ding parte ang mas mataas pa kay Speaker. Etong maraming pagnanakaw na mga kababayan, hindi na dapat itong mapapalampas. Hindi na sana dapat mangyari yung lahat ng mga kababayan na walang makukulong. Eto mga kababayan, kinawawa ang taong bayan. Kinawawa ang taong Hindi bayan. naman magpapatuloy na ganyang kagarapal ang korupsyon, na bilyones na ang korupsyon na hindi alam ng presidente. Tapos itong mga dilaw, mga pink, mga anti-Duterte mga kababayan, bigyan chance sa Marcos pa rin, Diyos ko Lord. Ayaw nila kay Sara eh. Hindi kumikita ang presidente, di ba po? Correct. So let's come clean. Ngayong nandyan na ang mga katotohanan na nag-deliver ng pera sa bahay ni Martin, sa bahay ni Zaldico at sa Aguado ng malapit sa Malacanang. Sabihin na natin walang konektor. Pero yan po ay literally across the street from Malacanang. malapit. Napakadali na dalhin yung pera from Aguado to Malacanang mismo. At sino pang sisita dyan? Kung mga kotse naman ng presidente yan, magdadala. So it's not at all necessary na meron connection. Importante lang is right across Malacanang yan. Diba? Napakalapit Hindi na lang. yan. Bakit magdi-deliver Hindi mo siguro ihagis na lang doon. right across Malacanang kung hindi para sa Malacanang yan? Ang nakapagtataka, bakit pa sila mangungrakot ng 4 billion? Eh meron na nga silang 5 billion na intelligence funds na hindi na nga ino-audit ng COA. Wala na yan eh. Greediness. Certification lang that it was spent for a public purpose. Masyado namang gahaman yan. At ang tanong, itong 4 billion na ito, ano ba ito? Kada budget season ba ito? Ito na yung kinikita nila? Ito Ewan lang natin. nila o mas malaking halaga pa? Kasi alam nyo naman, halos 1 trilyon na ang budget ng DPWH. Grabe So no? ang akin, Mas malaki pa nga sa education mga yung kababayan. mga deliver ni Gutesa at yung mga sinabi na ng iba pang mga testigo sa Senado, hindi pa po yan kabuuan dahil napakalaki ng budget ng DPWH. At ang sabi nga nung yung USEC, no, na dating USEC. CTF ng Manila, 100% halos ng mga lahat ng bidding ay rigged na. Rigged. So wala na talagang matinong bid na nangyari. Lahat Puro nakaululan mga kababayan. 100% rigged. meron ng kita ang mambabatas at ang mga mas mataas pa. Oh, mga Diyos ko. opisyal. Kaya pala, ang Pilipinas, napakakurakot talaga mga kababayan. Tama na ang Speaker, Zaldico, at ngayon, ang kapitbahay ng Aguado, yung nasa Malacanang. Kapitbahay! Meron ba kayong nakikitang mali sa aking reasoning? Bakit kasi dadalhin Connect the dots. Makes sense. katabi ng Malacanang samantalang nagdi-deliver na sila ng pera dun mismo sa pamamahay ni Speaker Martin Romualdez alias Tambaluslos. Ibig Nasaan na si Tambaluslos? Baka tumakas na daw mga kababayan. kumita rin ang isang tao na malapit sa Malacanang at sino pa po yan? Well, syempre, di natin alam kung sino talaga. Ilan ba yung nakatira sa Malacanang? Marami naman sila nakatira sa Malacanang. Isang Imposible. Wala bang alam dyan ang presidente na ang laki ng intelligence fund niya? na sila. Pero chances are, sino ba yan? Eh di syempre, yung responsable sa pagtatalaga kay Tambaluslos bilang speaker.
Yan po ang Peke. importansya ng agwado. Ah. Kaya nga nung nakikinig ako kahapon, abay, miski ako'y sinisipon, miski ako'y namamalat, abay, ako talaga'y nanggalaiti sa galit. Kasi nga po, hiniram namin yung agwado para kami mag-broadcast. Yung agwado po, ginagamit talaga ni Martin para sa mga lakas affairs. Lakas At in fact, affair. isa sa nangyari dyan sa agwado ay ang pagpupulong ni Inday Sara kay Kamala Harris, then Vice President. Dyan po sila So sobrang laki pala. Kasi yan ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at doon sa main conference. Ano ang passage niyan? Ano, parang tunnel sa ilalim? Pwedeng gawin mga kababayan. Prominently displayed yung mapa syempre ng Leyte kung taga saan itong Martin Romualdez. Now, in fairness, maganda po talaga yung agwado. At saka, marami talaga mga ganap doon. Yung mga meetings po ng freshman congressman, naganap din po dyan. Sinabi sa akin. So malaki talaga. Katiwala. Kumbaga, kung gusto magpa-impress ni Martin Romualdez na nung nga panahon na yon na kami gumagamit ng agwado ay majority floor leader lamang, dyan niya dinadala. Kasi right across Malacanang. So it emphasizes na maski hindi pa presidente, si Marcos Jr. ng mga panahon ni Tatay Digong, napakalakas na ng impluensya niya dahil katabi siya mismo ng Malacanang. Pasipsip na At siya. siyempre, yung pagpupulong sa panig nga ni VP Sara at saka ni Kamala Harris, Sequester na yan. nangyari na. Natambaluslos is already a speaker. So alam niyo po, hindi pa po Sequester tapos. na yan. At bagamat alam natin na kasuklam-suklam at talagang kriminal, siguro talaga itong si Zaldico dahil lahat ng tao ay na-identify na niya, may halaga pa rin po ang magiging testimonya ni Zaldico kung siya talaga ay magpapatuloy. Ayaw pauwiin eh. Siya mismo Hindi nga kinansela ang passport. Wala nga ang kaso pa na ano. Dapat mayroon na talagang case. ay nagbigay ng parte ng nakaw nila sa presidente at sa kanyang pamilya. Hindi pa po natin alam yan. Wala pang ganyang ebidensya. Pero iniisip ko nga, ang tao na po pwede magsabi ng ganyang ebidensya, si Zaldico mismo. Kaya kung nakikinig si Zaldico, Sana no, kumanta itong si Zaldico. at alam niyo naman, anak yan ng aking kauna-unahang kliyente sa law office, Zaldi, save yourself. Ako, convinced Hindi na masisave yan mga kababayan. Manabla ka na lang. ako na Oh. hindi ikaw ang pinaka-guilty dahil hindi ikaw ang tumanggap ng pinakamalaking Pero hindi na lang thank you yan ha. Kung gusto niya manabla siya. Pero dapat mayroong kulong mga kababayan. Sa mga Pagbayaran at ibalik ang perang nanakaw. pera. Ikaw, ang tingin ko, bagman. Kumita ka talaga. Pero baryang kinita mo siguro kung ikukumpira dun sa pinagbigyan mo. At Ay, hindi ka naku, maligaw kawawa kasi ang Pilipinas, pinagbigyan mo sa kawawa ang pagkakulong dahil Pilipinas. sa immediate boss mo. Pero sa tingin ko, hindi lang si Lord. Tambaluslos ang kumita. Dahil bakit ka pa nagpa-deliver ng pera sa agwado na katabi mismo ng Malacanang? Correct. Tapos ano yon? May connector o secret passage mga kababayan? Grabe. So, inaantay namin ang iyong testimonya. Save yourself. Bilang isang abogado, maski ikaw ay guilty, hindi naman ikaw Ang problema ngayon mga kababayan hawak lahat ni Bangagva mga kababayan yung pag-iimbestiga. Pero na lang kung mag-traitor mga kababayan si Boying. Pero papalitan din siya kung magta-traitor siya. Darating ang investigasyon doon kay BBM. Si BBM ang may hawak ng mga kababayan. Bola. ang pinaka-guilty. Dahil po pwede naman sabihin, ikaw ay Yung ombudsman sana. Pero mukhang si Boying din ang ilalagay ng ombudsman. Wala na si Martires sunod lamang sa sinasabi ni Tambaluslos at ng presidente. Mantakin mo yan, imbis na ikaw ay kasusuklaman ng buong bayan pag sinabi mong katotohanan na ang talagang pinakamalaking kinita ay mas mataas pa sa iyong speaker, talagang Kung ito isa lang naman ang dapat mag-resign mga kababayan, si BBM. Hindi natin sasabihin isipain, alisin dahil makakasuhan tayo Mag-resign na lang. Tindihin nyo lang mga kababayan, mag-resign. Kahit pa understatement ang sasabihin natin mag-resign. Kung mawala lang si BBM dahil mag-resign siya solve lahat ng ito. Command responsibility yan mga kababayan Kaya nangyayari ito dahil kay BBM kasi sa kanyang pagiging weak. mababaliktad ang tingin sa inyo ng taong bayan dahil isisiwalat mo ang katotohanan. Well, ito po yung dahilan kung bakit nung ako'y kongresista, nagsulong ako ng Whistleblower Act. Alam ko po na nakakagalit na ilang mga gumawa ng katiwalian hindi mapapariusahan kung mapapasangay ang batas na Whistleblower Act. Pero kung wala naman kasing testimonya ng mga whistleblowers na kasapi talaga sa mga illegal na gawain, hindi natin mahuhuli yung mga tunay na korap at saka yung pinakamalaking mga korap. Kumbaga, the biggest fish, hindi natin mahuhuli. So Zaldi,
kung ikay nakikinig, kumanta ka na. Sing, sing, Nilalaglag ka sing. na. Oh. Hindi mo ba napapansin Ikaw lang ang gigilitan. ang ginagawang scapegoat? Hindi pa nagsasalita ang Martin Romualdez, pero sigurado ako, kabahagi ng depensa niya ay ikaw ang ituturo. Dahil after all, ikaw ang naging chairman ng Committee on Appropriations. Maawa ka naman sa pangalan ng tatay mo. Alam mo namang matalik kong Wala na yung awa, mga kababayan. Yung mga konsensya nila. Jaded. ng tatay mo. Pinagsilbihan ko bilang isang kliyente. Malinis na malinis ang pangalan ng tatay mo. Isalba mo naman ang pangalan ng ko. Dahil yung tatay mo, hindi matatahimik Nako, sa kanyang korap. libingan nang nalalaman niya na kinasusuklaman ka ng buong bayan bilang isang korap. Turn the tables. Korap. Grab this opportunity. Huwag kang kukurap. Magsalita ka na kung sino talaga ang amo mo at kung sino talaga ang kumita ng pinakamalaki bukod pa kitang baluslo. And that could only mean one person, one family. The family which has been described by Guinness Book of World Records as belonging to the top 5 most corrupt families on earth. On earth, no? Grabe. Diba? Salba mo ang pangalan mo. Bakit ka ba ikaw lang makukulong? Kinakailangan makulong silang lahat. At kung pwede, mapababa mo ang iyong pagkakakulong by cooperating and giving testimony. So inaanyayahan kita, Zaldi. Alam ko nandito ka sa Europa, ako'y nasa Hague. Napakadali kong hanapin sa Hague. Puntahan mo ako dito kung ikaw ay willing na kumanta na. Sige, kumanta ka dyan kay Rocky. At Paano Rocky kung kakalad ka rin kanya? Sama tayo sa Pilipinas! Sama tayo sa Pilipinas. Pero wala na, ongoing pa ba ang mga kababayan dito kaso kay parang hindi pa na-dismiss, no? what I can assure you is kung nasaan man ang iyong ama, he will be proud of you kung ikaw ngayon. Sige, no? Baka, no? Si Zaldi ko, mga kababayan, andyan kay Rocky, tapos magko-confess siya dyan, lahat-lahat. Aamin ang iyong pagkakamali. Pag magko-confess si Zaldi ko, mga kababayan, and then mai-implicate si BBM, na talagang mayroong tinalaman dyan, wala pa rin gagawin ang mga... baka ma-inciting to sedition na naman tayo dyan. At Wala na talaga ang bansa. God save the Philippines. ang katunayan kung sino talaga ang pinakamalaking benepisyo na natanggap dito sa ginawa ninyo pagnanakaw ng pondo ng kabayan. Pagnanakaw. For your father's sake, pick up. Pick up, Zaldi ko. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik at sana po sumagot nga itong panawagan ko kay Zaldi ko, no? Nasa Europa naman siya, nasa Europa rin ako. Magkita tayo. Gagawin kita ng sworn statement at titignan I-chat mo. natin na sa susunod na administrasyon kung tatanggapin ang sworn statement mo para ikaw ay makapasok din sa Inaway na niya si Sarah, ha? Sinabihan pa ni Zaldi ko, mga kababayan, kurakot si Sarah. program at mabigyan ng immunity. Lustay daw. Of course, baka kinakailangan magbalik ka ng pera. Sa dami naman ng pera na kinita mo na through legitimate means, hindi mo na kinakailangan yung mga pera mong ninakaw. Kapag binalik mo yung mga perang ninakaw mo, baka maayos mong pang relasyon mo sa iyong mga anak na kinasusuklaman ka na dahil nga doon sa pagdududa na ikaw ay naging corrupt. Baka lang din yan, drama. Ayusin mo na rin yung relasyon mo sa mga anak mo sa pamamagitan ng pagbalik ng mga perang ninakaw. Okay? Antayin ko ang tawag mo. Tapos mayroon pa daw 90 mga kababayan na dating mga marino, mga men in uniform na backup, bodyguards, grabe, parang private army. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana i-share nyo itong video hanggang Share. makarating kay Zaldi ko dahil malapit lang po Zaldi ko, sa Hague, sa Paris, kung saan lapitan meron mo si Zaldi ko. Harry At Roque, siya man ay Attorney nasa Harry Hague, Roque. alam ko, patutuloy po yan sa Paris. Kasi alam na po natin ngayon na ang kanyang may bahay Roque, andyan si Panelo. Bakit kayo ay magkalaban? naroon na sa kanilang tahanan sa Paris. Mm. 2.5 hours lang po ang Paris to the Hague. So Zaldi, I welcome you to come to the Hague. And Welcome to the save Hague. the legacy of your father. Pwede ipasok na lang din sa ICC niya si Zaldi ko. Po ang inyong spokesman bayan. Yan ang dapat nakukulong sa ICC. I love the Philippines. You're the only Only country. only country that I love. God bless Bless the Philippines. Philippines. Bye. Bye. Bye-bye, Roque. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.